tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Hatid namin ang pinakahuling balita ukol sa krisis sa gitnang silangan. Sa kabila ng kasunduang tigil putukan na isinulong ng Estados Unidos, muling yanig ng marahas na pag-atake ng Israel ang Gaza Strip. Ayon sa Civil Defense ng Gaza, 6 na katao ang kumpirmadong nasawi sa pinakahuling serye ng pambobomba na nagpapakita ng napakarupok na kalagayan ng kapayapaan sa rehiyon sa kasalukuyan. Sa mga detalye ng pag-atake, 2 sibilyan ang agarang nasawi ng tamaan ng drone strike ng Israel ang Nuseirat Refugee Camp sa gitnang bahagi ng Gaza. Marami pang iba ang nagtamo ng malulubhang sugat dahil sa pagsabog ayon sa opisyal na ulat ng Civil Defense. Ang Nuseirat Camp ay isa sa pinakamataong lugar sa Gaza kung saan libu-libong evacuees ang pansamantalang naninirahan kaya naman labis ang pangamba ng mga tao rito. Bukod sa Nuseirat, niyanig din ng pagsabog ang timog na bahagi ng Gaza, partikular sa Khan Yunis. Kinumpirma ng mga autoridad sa Nasser Hospital na nakatanggap sila ng 2 bangkay ng mga biktima mula sa Bat Nasamin area. Ayon sa ulat ng Anadolu News Agency, direktang tinamaan ng drone ng Israel ang bakura ng isang pribadong tahanan. Ang ganitong uri ng pag-atake ay patuloy na naglalagay sa mga pamilya sa matinding panganib. Samantala, sa hilagang bahagi naman, isang hiwalay na airstrike ang naganap sa isang abalang kalsada sa Gaza City. Isang tao ang naiulat na nasawi habang marami pang naglalakad na sibilyan ang nasugatan sa insidente. Ang biglaang pambobomba sa mga pampublikong lugar tulad nito ay lumilikha ng malawak na panik sa mga mamamayan na lumalabas lamang upang maghanap ng pagkain at iba pang pangangailangan para sa kanilang pamilya araw-araw. Bago pa man ang mga pag-ataking ito, naglabas na ng opisyal na pahayag ang Ministry of Health sa Gaza ukol sa sitwasyon sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa kanila, hindi bababa sa 8 katao ang nasawi at 17 iba pa ang nasugatan sa iba't ibang insidente sa buong rehiyon. Bagaman hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang ministeryo tungkol sa sirkumstansya, malinaw na hindi humihinto ang pagdanak ng dugo rito. Isa sa pinakamalungkot na balita ngayon ay ang pagkamatay ng isang humanitarian aid worker. Noong Miyerkules, isang sasakyang nagdadala ng mga tulong mula sa Karem Abu Salim Crossing patungo sa isang bodega sa Gaza ang direktang tinarget ng airstrike ng Israel. Ang driver ng sasakyan na kinilalang si Ahad Nasser Salim ay agarang nasawi. Siya ay nagtatrabaho para sa kilalang World Central Kitchen na nagbibigay ng pagkain. Agad namang nagpalabas ng matinding pagkondena ang World Central Kitchen hinggil sa insidenteng ito. Sa kanilang pahayag, binigyang diin ng organisasyon na hindi kailanman dapat maging target ng pag-atake ang mga naghahatid ng tulong pangkabuhayan. Nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng biktima upang magpaabot ng pakikiramay kasabay ng formal na paghingi sa pamahalaan ng Israel ng isang buong paliwanag at pananagutan sa trahedya. Ang mga patuloy na pagpatay na ito ay nagaganap sa kabila ng kasunduang tigil putukan na pinag-usapan ng Israel at Hamas noong ika-10 ng Oktubre taong 2025. Ang kasunduang ito ay binuo sa pamamagitan ng Estados Unidos upang sana ay wakasan ang paghihirap ng mga sibilyan. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, tila naging papel lamang ito habang ang mga pag-atake mula sa himpapawid ay patuloy pa ring nagaganap. Bagaman ang labanan sa lupa sa pagitan ng mga sundalo at mga militanteng grupo ay nabawasan, hindi naman huminto ang mga airstrike ng Israel sa loob ng Gaza. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Ministry of Health, mula nang maipatupad ang tinatawag na tigil putukan, mahigit 1,072 Palestino na ang napatay. Ang bilangan na ito ay malinaw na patunay na walang tunay na kaligtasan para sa mga mamamayan ng Gaza. Maliban sa mga nasawi, iniulat din ng mga otoridad sa kalusugan na mahigit 3,507 pang individual ang nasugatan sa parehong panahon ng tigil putukan. Marami sa mga sugatang ito ay nagtamo ng permanenteng kapansanan dahil sa tindi ng mga pagsabog. Ang mga ospital na halos wala ng sapat na kagamitan ay patuloy na dinaragsa ng mga pasyente na lalong nagpapalubha sa sistema ng kalusugan sa teritoryo. Mula noong Oktubre ng taong 2023, nang magsimula ang itinuturing ng marami na mapanirang digmaan ng Israel sa Gaza, mahigit 73,118 Palestino na ang kabuuang nasawi.
Ang nakalululang bilang na ito ay patuloy na lumalaki araw-araw na nagpapakita ng isa sa pinakamalalang makataong krisis sa modernong kasaysayan na hindi pa rin nakikitaan ng tunay na solusyon sa ngayon. Isang pangunahing dahilan ng patuloy na tensyon ay ang pagpapalawak ng kontrol ng Israel sa Gaza. Mula noong Oktubre ng taong 2025, nilabag ng militar ng Israel ang tinatawag na Yellow Line ayon sa kasunduan. Ayon sa Government Media Office ng Gaza, kontrolado na ngayon ng puwersa ng Israel ang humigit kumulang 80% ng buong Gaza Strip, isang hakbang na labis na nagpaliit sa kanilang sariling espasyo. Dahil sa pagpapalawak na ito, nagbabala ang ilang ahensya ng United Nations at mga non-governmental organization. Ayon sa kanila, ang patuloy na pag-okupa ng Israel sa mga bagong lugar ay direktang naglalagay sa malaking panganib sa buhay ng mga sibilyan at sa mga operasyon ng pagpapadala ng tulong. Ang mga ligtas na zone na dating inilaan para sa mga evacuees ay unti-unti nang naglalaho na nagiiwan sa mga pamilya na walang matatakbuhan. Sa katunayan, dose-dosenang pamilyang Palestino ang napilitan na namang lumikas mula sa kanilang mga tahanan na malapit sa Yellow Line dahil sa takot na maipit sa bakbakan o maaresto ng mga sundalo. Ang paulit-ulit na paglikas na ito ay nagdudulot ng matinding pagod at trauma, lalo na sa mga bata at matatanda. Nawawalan sila ng ari-arian, kabuhayan at higit sa lahat ng dignidad habang naghahanap ng pansamantalang masisilungan sa mga tolda. Ang sitwasyong humanitarian sa buong Gaza ay nananatiling kritikal at nasa bingit ng kabuuang pagbagsak. Ang sistema ng kalusugan ay halos nawasak na dahil sa walang humpay na pambobomba at sa mahigpit na restriksyon ng Israel sa pagpasok ng mga supply ng tulong. Ang mga gamot, kagamitang medikal at maging ang malinis na tubig ay napakahirap ng makuha na nagiging sanhi ng mabilis na pagkalat ng mga sakit sa mga evacuation center. Sa pinakahuling ulat mula sa mga otoridad sa kalusugan, nagbabala sila na ang mga laboratorio at blood bank sa Gaza ay malapit ng tuluyang magsara. Ito ay sanhi ng matinding kakulangan sa mga mahahalagang supply na kinakailangan upang mapanatili ang kanilang operasyon. Kung mangyayari ito, ganap na mapaparalisa ang mga serbisyong diagnostic sa buong rehiyon na nangangahulugang hindi na madadiagnose ng maayos ang mga sakit sa ospital. Ipinaliwanag ni Sahar Ghanem, isang direktor sa Ministry of Health, ang tindi ng kakulangang ito. Ayon sa kanya, ang kakulangan sa mga kagamitan sa laboratorio ay umabot na sa 87%. Samantala, ang mga pangunahing materyales na kinakailangan para sa mga diagnostic test ay may kakulangan namang 74%. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng halos imposibleng sitwasyon para sa lahat ng mga doktor. Sa kabila ng madilim na sitwasyong ito sa loob ng Gaza, may mga diplomatikong hakbang pa ring sinusubukan sa labas ng bansa. Dumating na sa Cairo, Egypt ang punong negosyadong Hamas na si Khalil al-Hayya upang makilahok sa panibagong serye ng mga pag-uusap para sa tigil putukan. Ang hakbang na ito ay naglalayong basagin ang kasalukuyang deadlock sa negosasyon, ngunit marami ang nag-aalinlangan kung magkakaroon nga ba ng konkretong resulta. Sa kasalukuyan, nananatiling walang progreso ang mga pag-uusap dahil sa hindi pagkakasundo ng dalawang panig sa ikalawang yugto ng kasunduan. Ang bahaging ito ang itinuturing na pinakasensitibo dahil tatalakayin dito ang pagdidesarma sa Hamas at ang ganap na pag-alis ng militar ng Israel mula sa buong Gaza. Walang sino man sa dalawang panig ang nais magbigay ng konsesyon, kaya naman patuloy na naiipit ang mga sibilyan sa karahasan. Sa pagtatapos ng ating ulat, malinaw na ang kapayapaan sa Gaza ay nananatiling isang pangarap na mahirap maabot sa ngayon. Habang ang mga pinuno ay nagtatalo sa mga mesa ng negosasyon, ang mga ordinaryong mamamayan ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na halaga sa pamamagitan ng kanilang buhay. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito upang ihatid sa inyo ang katotohanan.